Dadako sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Ang atin po ngayong magiging teksto ay magmumula sa unang Korinto pa rin, and it will be yung kabuuan ng chapter 5. So it's 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. Babasahin ko po siya mula sa Filipino Standard Version. So ito po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Sa katunayan ay may naiulat na may pakikiapid na nagaganap sa inyo na ang isang lalaki ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Ang ganyang uri ng pakikiapid ay wala kahit sa mga pagano at nagyayabang pa kayo. Dapat sana'y nalungkot kayo upang maitiwalag ninyo ang gumagawa nito. Sapagkat kahit wala ako riyan sa katawan, ako'y kasama ninyo sa espiritu. Kaya't para na rin akong nasa harapan ninyo, humatol na ako sa gumawa ng bagay na ito. Kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas para sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Hindi tama ang inyong pagmamalaki. Hindi ba ninyo alam na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa upang kayo'y maging bagong masa, na talaga namang kayo'y walang pampaalsa. Sapagkat si Kristo na kordero ng ating Pasko ay naialay na. Kaya't magdiwang tayo ng pista ng walang lumang pampaalsa, ni pampaalsa ng maruming pag-iisip at kasamaan. Sa halip magdiwang tayo ng may tinapay ng kalinisan at katotohanan, isang tinapay na walang pampaalsa. Sinabi ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makikisama sa mga mapakiapid. Hindi ko tinutukoy ang mga mapakiapid ng sanlibutan ito o ang mga sakim at mga magnanakaw o ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, kung gayo'y kailangan ninyong lumabas ng daigdig. Ngayon, isinusulat ko sa inyo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o mapanlait o lasenggo o magnanakaw. Ni huwag kayong makisalo sa pagkain sa ganyang uri ng tao. Ano ang karapatan kong humatol sa mga nasa labas? Hindi ba dapat hinahatulan ninyo ang mga nasa loob? At ang Diyos ang hahatol sa mga nasa labas. Palayasin ninyo mula sa inyo ang masamang tao. So ito po ang salita ng ating Panginoon. Sana po tayong lahat ay mapagpala na mga mabubuting salitang ito. So samahan niyo po ako sa panalangin. Let's ask the Lord for guidance as we journey through the text. So let's pray. Panginoon, salamat po sa muling paghahain sa amin ng iyong mabuti at walang bahid na salita. Kami po'y humihingi ng tulong na sana ipagkaloob po sa amin ng kaunawaan at pagtanggap at pagsasabuhay ng mga talata na nasa aming harapan. Sana lahat po'y makinabang, sana po kaming lahat ay mapahinga, sana pong lahat kami ay mapalusog spiritually ng mga bagay na ito. Ilayin niyo po kami sa lahat ng kaabalahan, patawarin po kami sa aming mga kasalanan, at ako po'y tulungan mo upang makinabang ng gusto yung mga tupa na huwag magkamali sa aking pagpapahayag ng mga talatang ito. At patuloy nyo rin po nawa na ipaalala sa akin na bagamat ako ay mangangaral ng mga bagay na ito, ako may nangangailangan ng aming mga mapupulot mula po sa aming mga talata ngayon. At sana po, o aming Panginoong Diyos, muli mo pong pakilusin ng iyong banal na Espiritu upang gamitin ang iyong salita at ipakita sa amin ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, o aming Panginoon, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Noong nakaraang linggo, sa ating huling mga talatang tinalakay in 1 Corinthians chapter 4, particularly verses 18 to 21, ating nakita doon sa unang beses sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ginamit niya ang mga katagang kaharian ng Diyos. Ito bilang pagbabalik-tanaw ay tumutukoy na ang iglesia sa kabuuan ay ang manifestasyon ng kaharian ng Diyos dito sa daigdig na ito. At ang bawat lokal na iglesia na manifestasyon ng kaharian ng Diyos ay ipinapakita kung ano ang dapat na maging pamumuhay ng mga tao sa kaharian ng Diyos kung saan mang komunidad sila nabibilang. So nakita natin na dahil nga inaasahan ng bawat mananampalataya ay bahagi ng kaharian ng Diyos, mayroong certain way of living that is expected of us. Kagaya ng iba't ibang mga kaharian na na-establish dito sa daigdig na ito, mga panlupang kaharian. Pagka may isang kaharian na nabanggit, isang bansa na nabanggit na may kanyang certain na pamahalaan, there is somehow a certain expectation of how the people are living there. At ganun din, lalo tigit pa, sa mga miyembro ng kaharian ng ating Panginoon. At sinabi doon ni Pablo mismo, yun yung parang pinaka-tema niya sa kanyang mensahe doon sa mga talatang iyon,
na ang mga tao sa kaharian ng Diyos ay hindi lamang tao na puro sa pananalita, ngunit ang tunay na mga tao na nasa kaharian ng Diyos ay sa pamamagitan ng kapangyarihan. Ang tinutukoy niya dito ay dapat magkaroon ng tunay na koneksyon o pag-uugnay at walang pagsasalungat o pag-uumpugan sa isa't isa kung ano man ang ating ipinapahayag patungkol sa kung anong inaasahan sa isang Kristiyano kumpara sa ating nagiging pamumuhay. It has to be parallel with each other. At ang tunay na nagbibigay ng kapangyarihan, tunay na nagpapaingay ng ating pananalita bilang Kristiyano ay walang iba kung ano yung pinatutunayan ng ating pamumuhay habang tayo ay naglilingkod sa ating hari ng kaharian, ang ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa. At dahil nga roon, nakita natin noong nakaraan, ay may tamang paraan ng pamumuhay na inaasahan sa mga tao sa kaharian ng Diyos. Pero dahil dapat realistic ang ating pagtingin sa mga tao sa kaharian ng Diyos na sila may mga nananatili pa rin kasalanan, dapat tayong magkaroon ng mga pagkakataon at hindi natin dapat palampasin na sila ay ating sawayin o itama kapag nagkakasala ang mga tao na kasama natin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pero kung noong nakaraan, ating tinalakay na may certain expectation para sa bawat individual or individuals na kabilang sa kaharian ng Diyos na certain way ng pamumuhay na dapat ay magkatagpo sa ating mga ipinapahayag o sinasabi. Dahil nga, ang bawat individual ay kabilang sa kaharian ng Diyos, meron din mismong inaasahan sa kabuuan ng kaharian. Hindi lamang sa bawat membro, ngunit sa kabuuan ng kaharian. So, atin dapat tanawin at laging alalahanin, tayo ay mga tao na kung saan ay kumakatawan sa kaharian ng ating Panginoon. At ang bawat nating pagkilos, pananalita, at bawat natin mga pinangahawakang bagay would always represent the entirety, ang kabuuan ng kaharian ng ating Panginoon. At ang talagang pangunahin na inaasahan sa kabuuan ng kaharian ng Diyos, it is supposed to be a kingdom of righteousness, kaharian ng katuwiran. We may not be perfect in this life, pero tayo ay inaasahan bilang mga kumakatawan sa kaharian ng Diyos, bilang bahagi ng kaharian ng Diyos na nagsusumikap ayon sa biyaya ng Diyos na isulong ang buhay matuwid at ang buhay kabanalan. Pero dahil nga minananatili pa rin tayong mga kasalanan bilang mga miyembro ng kaharian ng Diyos, dapat tayo ay itinatama at dapat inaasahan sa bawat miyembro ng iglesia na sila ay may patuloy na pagsisisi. Continuous repentance. Alam natin sa ating pagpapawalang sala, tayo ay napawalang sala ng pananampalataya lamang sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Pero ito ay pinauumpisahan at pinagpapatuluyan ng pagsisisi. There should always be that harmony of repentance in faith. Kung mayroon tayong dapat puntahan, bago tayo makarating doon sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, mayroon muna din tayong dapat talikuran. So, habang tayo tumatalikod by way of repentance sa ating kasalanan, tayo naman itumatahak sa direksyon ng ating Panginoong Hesukristo. At ang direksyon na iyon na magbibigay sa atin ng pagpapawalang sala ay magkakaroon ng pagpapatuloy sa pamamagitan ng pagiging banal. Sanctification is always the next step that God has ordained or had ordained for those who are going to be justified by faith alone in the Lord Jesus Christ. So kailangan pa rin ng patuloy na pagsisisi. Bakit? Kasi bilang mananampalataya, ang unang bahagi upang tayo ay mas lalong lumago sa kabanalan na itinalaga sa atin ng Panginoon at patuloy niyang ikinikilos upang bigyan tayo ng kakayahan na magpatuloy maglakbay sa landas ng kabanalan ay ang pagsisisi. Kung ating titingnan mabuti, kapag tayo ay nagkakasala, bago tayo talaga lumago, kailangan muna mag-occur yung pagsisisi. So repentance is one of those signs that a member of God's kingdom is a genuine member of His kingdom. Bagamat walang perpektong pagsisisi, pero may tinatawag tayong totoo o tunay na pagsisisi. At ang tunay na pagsisisi, ating ikokonekta sa sinabi ni Apostol Pablo nung nakaraan natin mga talata. Ang sabi niya noon sa mga talatang iyon, ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan.
Sa madaling salita, ang ating pagsisisi o inaasahang pagsisisi sa bawat membro ng kaharian ng Diyos ay dapat hindi lamang din sa salita, kundi ito'y may kapangyarihan. Sa madaling salita, ito'y napapatunayan din ng kanyang nagiging gawa matapos ang kanyang pagpapahayag ng pagsisisi. Ngunit sa kasamaang palad, ay may mga nag-aangking bahagi ng kaharian ng Diyos na hindi o ayaw magsisi kapag sila ay nagkaroon ng exposure o ipinaalam sa kanila, they were made aware of their sin. At yun ang tinatalakay ni Pablo pagdating sa 1 Corinthians chapter 5. If people had to be dealt individually, privately, if they refuse to repent and they claim to be members of God's kingdom, they have to be excommunicated eventually. Ito yung madiin na nais sabihin ni Pablo sa mga talata na ating sinusuri ngayon. Dahil isa sa mga layunin ng paggawa ng ganitong klaseng disiplina, ng pagtitiwalag o pagpapalaya, sabi ng huling talata in verse 13, sa isang tao sa iglesia na nag-aangking kapatid sa pananampalataya ngunit ayaw magsisi sa namamataan sa kanyang kasalanan, ang huling bahagi ng pagdidisiplina sa kanya ay sa pamamagitan ng pagtitiwalag sa kanya. This happens to be one of the most touchy subjects kapag pinag-uusapan ang buhay Kristiyano. Sa totoo lang, maraming iglesia ngayon na nag-aangking iglesia ng Panginoong Hesukristo na ayaw gawin ang bagay na ito. Ang iba, ang kanilang pananaw dito ay hindi daw mapagmahal ang isang iglesia kapag kanilang itiniwalag ang isang nagkakasala na kapatid sa pananampalataya. Ang iba naman, ang dahilan nila ay dahil maaaring maimpluwensya ang taong nagkakasalang ayaw magsisi o di kaya naman ay malaking magbigay ng kanyang ambag sa iglesia, kaya yung mga nasa pamunuan na hindi makapag-preside na sila ay bigyan o bigyang notice sa mga membro ng iglesia nila na ang taong ito ay ayaw magsisi, dapat siyang itiwalag, pero dahil sila natatakot na baka mabawasan ng ambag sa kanilang iglesia, ay hahayaan na lang nila na pag-alagala at kasama sa kanilang komunidad ang tao na ito na ayaw magsisi. O maaaring ang tao na tinutukoy na ayaw magsisi ay isang tao na maimpluwensya o di kaya naman maraming kaibigan sa loob o maraming kasamahang malalapit sa kanya, na dahil pag tinalakay natin mamaya yung tinatawag nating mga hakbang sa tamang pagdidisiplina, kapag ka nasa kapulungan na ng iglesia at nagkaroon na ng pagsang-ayon sa pamamagitan ng pagboto, ay hindi makuha yung tamang bilang ng boto dahil sa kanyang impluwensya. Parang nagiging political bigla ang tinatawag nating hakbang upang itiwalag ang hindi nagsisisi na kapatid sa pananampalataya. Pero ito'y isang delikadong bagay kapag hindi natin isinagawa. At kasabay din ito, delikadong bagay kapag isinagawa naman natin ng mali. So dapat tayo ay talaga maging cautious sa pagsasagawa nito, pero more than anything else, we have to be willing to do it as difficult as it may be, dahil ito ay mismong pinatututuhanan at ikinukuman sa atin ng ating hari. Na bagamat si Pablo ang ginamit ng Diyos sa bahaging ito ng kasulatan upang ito'y bigyang diin, pero si Apostol Pablo ay nanggagaling sa otoridad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sabi niya sa verse 4, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ng aking espiritu, na anong sunod? Taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Tapos sinabi pa niyang sunod, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Paul here is speaking on behalf of Christ in encouraging the Corinthian believers to excommunicate the unrepentant brother na tinutukoy dito. At kung tayo ay tunay na matapat bilang mga bahagi ng kaharian ng Diyos, kung gusto nating ang ating lokal na iglesia ay isang matapat na kumakatawan sa kaharian ng Diyos dito sa ating komunidad, dapat tayo ay magkaroon ng tapang ng kalooban. Nun kasabay ng tapang ng kalooban ay ang ating kaloobang may pagmamahal at biyaya pa rin sa pagsasagawa ng maingat ng tamang pagdidisiplina o pagtitiwalag sa ayaw magsisi na kapatid. Bakit mahalaga ito? Kaya ito mahalaga dahil ito'y bahagi na nagpapanatili ng buhay
ng isang lokal na iglesia. Ang universal na iglesia ng ating Panginoon ay kailanman hindi mawawala. Pero ang isang lokal na iglesia ay maaaring mawala. Yun yung kailangan nating tandaan. Ang tawag nga dito sa disiplina, sa iglesia o yung pagtitiwalag, ay bahagi ng tatlong tinatawag na maintaining marks of a local church. Pag sinabi nating maintaining marks, sila yung mga bagay na kailangang isagawa ng isang iglesia upang ang iglesia ay magkaroon, in English term, perpetuity, sa Tagalog ay magkaroon ng pagpapatuloy, magkaroon ng pananatili. Sabi nga ni Robert Godfrey mula sa kanyang article sa Ligonier, at ang title ng article na ito is The Marks of the Church. Sabi niya, and I quote, "The marks of the church are faithful preaching of the word." Yun yung una. Second, faithful administration of the sacraments. Ang tinutukoy dito ay ang baptism at saka Lord's Supper. At ang ikatlo, and faithful exercise of discipline. Kapag may kulang sa tatlong ito, lalo na yung una, syempre, yung matapat na pangangaral ng salita ng Diyos, hindi magtatagal ang isang lokal na iglesia. Maaari itong mahulog sa apostasy, o kung hindi naman ay mahulog sa iba't ibang klase ng immoralidad, ng pagkakasala, na bagamat pinagbabawal ang salita ng Diyos, pero dahil sa kakulangan ng kahit isa man lamang sa mga maintaining marks na ito, ay ang mangyari ay sila'y maging iglesia o lokal na iglesia na sa halip na namamarkahan ng kabanalan, ay namamarkahan na at nakikilala ng dahil sa kasalanan. Pero ang lahat ng ito, pagdating sa pagtitiwalag o pagdidisiplina sa iglesia, ay dapat gawin ng angkop. At dapat ito'y ginagawa lamang sa mga kapatid sa pananampalataya, mga miyembro ng iglesia na ayaw magsisi, bagamat totoo at lantad ang kanyang pagkakasala. Mula po sa ating teksto, ito po ang ating mensahe. May angkop na pagtitiwalag sa isang miyembro ng iglesia kung walang pagsisising matagpuan sa kanya. May angkop na pagtitiwalag sa isang miyembro ng iglesia kung walang pagsisising matagpuan sa kanya. At upang ating talagang matutunan ng maayos at kung kinakailangan, although wag naman sana, pero sa mga panahong kinakailangan ay magawa natin ng maayos, tatlong bagay ang ibinibigay sa atin ni Apostol Pablo mula sa ating teksto na ating dapat maging guideline in doing church discipline. Una, ang panawagang itiwalag ang di nagsisisi sa iglesia. Ang panawagang itiwalag ang di nagsisisi sa iglesia. Ikalawa, ang paraan ng pagtiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. Ang paraan ng pagtiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. At ang ikatlo, ang dahilan ng pagtiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. Ang dahilan ng pagtiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. Talakayin natin yung una. Ang panawagang itiwalag ang di nagsisisi sa iglesia. Ngayon, paano po natin nalaman na ang taong dapat itiwalag ay yung isang taong hindi nagsisisi? Pag sinabi natin hindi nagsisisi, ay ito yon. Pinapakilala niya ang kanyang sarili bilang Kristiyano pa rin. Ipinapakilala niya ang kanyang sarili na siya ibahagi ng kaharian ng Diyos, subalit patuloy pa rin niyang ginagawa ang kanyang kasalanan na lantad na sa mga tao sa iglesia. Pansinin natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa unang bahagi, sa unang talata. Sa katunayan ay may naiulat na may pakikiapid na nagaganap sa inyo. Na ang isang lalaki, tingnan nyo ang ginamit dito na salita ni Apostol Pablo, it's present progressive. Hindi niya sinabing nakipisan, ang sabi niya ay nakikipisan. So it's ongoing, unrepented sin. At ang naiulat na uri ng pakikiapid o kahalayan na siyang nakikipisan sa asawa, ito ay isang lalaki na nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. So gusto nating linawin kung ano ang ibig sabihin nito. Hindi niya talaga ito tunay na ina. Pero ito ay kanya na ring nanay, sapagkat ito, pag tiningnan natin sa orihinal na lingwahe sa Griego, ang context nito ay itong lalaking ito ay nakikipisan o may pakikiapid na ginagawa sa kanyang stepmother. Ano stepmother niya ito? So, hindi natin alam kung ano mismo ang nangyari, kung bakit niya ito stepmother. Maaaring ang kanyang tunay na nanay ay pumanaw na at muling nag-asawa ang kanyang ama, at ang lalaking ito ay maaaring nagkaroon ng
napaibig doon sa napangasawa ng kanyang ama at siya ay nakikipisan sa asawa, sa stepmom niya o sa bagong asawa ng kanyang ama. Pero makikita rin natin ang sinabi ni Pablo patungkol sa kasalanan na ito. Itong kasalanan na ito ay scandalous din. Makikita natin na ito ay publiko na. It had become public. Kaya dahil lalo't higit pa na ito'y naging publiko na, kaya gano'n na lamang ang panawagan ni Apostol Pablo na itong taong ito ay itiwalag sa iglesia. Kung mapapansin natin, ang sabi dito ni Apostol Pablo, itong kasalanang ginagawang ito, nitong lalaki na nag-aangking Kristiyano, ang kasalanang ito ay isang bagay na kung saan ay hindi ginagawa ng mga pagano. Even the unbelievers, actually ang konteksto nito, even the unbelievers would really second guess. Mag-iisip ng gusto bago nila gawin ang ganitong pagkakasala. Kasi alam naman natin na maging sa mga hindi mananampalataya, even in the unbelievers, may gumagawa nito. Pero they would really think it through before they do it. Kaya para sa isang mananampalataya, para sa isang nagsasabing bahagi siya ng kaharian ng Diyos, bahagi ng lokal na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo, na gawin ng ganitong uri ng kasalanan, tapos nasa publiko pa, o naisa publiko pa, ay talaga namang karumalduman. Ang problema ay hindi lamang basta itong gumagawa ng kasalanan, ngunit pati yung kanyang mga kasamahan sa lokal na iglesia. Natatandaan nyo nung nakaraan natin mga talata in 1 Corinthians 4, ang mga ito ay may pagmamataas na ginagawa. At isa sa mga bagay na sinasabi nila na wala naman talagang kapangyarihan patungkol sa kanilang sarili, sila'y nasa kataasan na o tuktok ng kanilang buhay Kristiyano. Sila'y mga hari na, sila'y mayayaman na sa kaalaman, sa tingin nila sila'y mayayaman na sa bunga ng Espiritu. Pero ang totoo, hindi naman talaga yon ang katotohanan. Sapagkat may mga pagkakabahabahagi sila at marami pang ibang kasalanan na kanilang ginagawa, pero ito'y kasama rin sa kasalanan na ginagawa nila. Alam nyo, ang isang iglesia o ang mga miyembro ng iglesia na nagbubulag-bulagan sa di nagsisising kapatid na dapat nang itiwalag ay nagkakasala rin kasama ng kapatid na iyon. Hindi man natin ginagawa ang mismong kasalanan na ginagawa ng kapatid na ayaw magsisi, pero tayo ay maituturing na rin na nakikibahagi kung dapat na siyang itiwalag, ngunit tayo natin na gawin. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo in verse 2, at nagyayabang pa kayo, tinutukoy niya yung kanilang mga proklamasyon dati, na sila ay mga matataas na at mga hari na sa kaharian ng Diyos. Pero ang sabi ni Pablo, alam niyo, sa halip na kayo ay nagyayabang, nagmamataas, dapat sana'y nalulungkot kayo. Dapat ay ikinalulungkot ng isang iglesia na may kasama sila doon, na nag-aangking bahagi ng kaharian ng Diyos na nagpapatuloy sa kanyang pagkakasala. At ito na yung panawagan. Sinabi niya, upang maitawalag ninyo ang gumagawa nito. And there's a question. Because instead na sila ay nalulungkot, ba't hindi kayo nalulungkot? Upang maitawalag ninyo ang gumagawa nito, sa halip kayo ay nagyayabang. Pero kung ating titingnan mabuti, ang nagpaumpisa ng panawagang ito ay isa sa mga namumuno sa iglesia. Alam niyo, mamaya sa pagdating natin doon sa kaparaanan o mga hakbang na dapat natin tingnan upang magawa natin ng tama, ang pagtitiwalag sa iglesia pag kinakailangan, dapat ito ay ipine-preside o pinangungunahan ng mga namumuno sa iglesia. Ngayon, baka isipin niyo mabuti, pwede ba tayong makialam pagdating sa pagtitiwalag o pagdidisiplina sa isang kapatid na nasa ibang iglesia? Ang sagot ay hindi. Gusto ko munang linawin na magkaiba ang tinatawag nating jurisdiction o yung tinatawag nating sakop ng kapamahalaan ng isang apostol at ng isang pastor. Kasi sa panahon natin ngayon, wala ng mga apostol, ang meron na lamang ay mga pastor. Kaya si Apostol Pablo ay may otoridad na bagamat siya ay nasa Ephesus noong mga panahong ito, pero siya ay involved pa din sa panawagang itiwalag ang lalaking ito na ayaw magsisi sa kanyang ginagawang kasalanan, sapagkat ang sakop o jurisdiksyon ng opisina ng mga apostol ay malawak. Nabanggit ko nga nung mga nakaraan sa inyo,
na kahit anong lokal na iglesia na mayroon na nung panahon nila, pag mayroon silang mga problema, mga tanong sa doktrina o may mga sumbong na dapat sawayin, sila ay sumasangguni, bagamat may mga pastor na sa mga lokal na iglesia ngayon, sumasangguni pa rin sila sa mga apostol. Kasi ganun ang scope ng kanilang otoridad. Pero sa panahon natin ngayon, ang mga pastor ay hindi na pwedeng makialam sa disiplina o pagtitiwalag sa ibang iglesia. So, kailangan nating linawin niyon. Pero ang prinsipyong ating dapat kunin dito, ito ay dapat pinangungunahan ng namumuno sa iglesia. So hindi tayo pwedeng magkaroon ng pagtitiwalag nang wala ang namumuno as presider. Pero later on, makikita natin na hindi din naman ang presider ang nagde-decide. Kagaya ng iba pang mga kapulungan o pinagpupulungan sa iglesia, yes, the pastor or pastors kung multiplicity of elders presides, but the church as a whole decides, not just the pastor itself. Pero tingnan nyo, pansinin natin yung patuloy na sinasabi dito ni Pablo. Dito natin malalaman na hindi siya talaga physically present nung kanyang itinatawag o may panawagan siya na magtiwalag na o itiwalag ang lalaki na ito. Sabi niya kasi sapagkat kahit wala ako riyan sa katawan. So he's not really physically there. Pero sabi niya, ako'y kasama ninyo sa espiritu. Ngayon, talakayin muna natin itong pangungusap na ito. Baka malito ang iba na isipin na may out-of-body experience si Paul. Iba na pwedeng yung katawan niya ay nasa ibang lugar, pero yung kanyang kaluluwa ay nagkaroon ng out-of-body experience at nagpunta doon. Bigla naglakbay sa Corinto. Hindi ganoon na nangyari. Ang tinutukoy dito ni Pablo, ito ay pananalita ni Pablo in a figure of speech. Figurative ito. Figurative and expressional. Paano natin nalaman na ganoon? Kasi ang tinutukoy niya dito nung sinabi niya, ako'y kasama ninyo sa espiritu kahit wala ako riyan, ang ibig niyang sabihin dito ay yung kanyang sulat na ipinadala sa mga taga-Korinto ay talagang lubos at tiyak na kumakatawan sa kanyang otoridad, kumakatawan sa kanyang kapamahalaan na ibinigay sa kanya ng Panginoong Hesus at kumakatawan sa kanyang mga paniniwala at conviction. Na bagamat wala siya doon, pero yung sulat na ipinadala niya doon, bagamat wala siya physically there, pero through this letter na ipinadala niya, he is almost there. Or parang nandun na rin siya. It is as though nandun siya dahil talagang galing sa kanya at kumakatawan sa kanyang paniniwala at conviction ang kanyang ipinaparating sa mga taga-Korinto. Kaya nga sabi niya, nung sinabi niya, kahit wala ako riyan, pero ako'y kasama ninyo sa espiritu, kaya't para na rin nasa harapan ninyo, ang sabi ni Apostol Pablo. At dito, ipinahayag niya through this letter yung kanyang conviction. Anong sabi niya? Humatol na ako sa gumawa ng bagay na ito. Pero tandaan natin, ang conviction ni Apostol Pablo dito ay nagmula sa otoridad ng salita ng Diyos. Hindi siya lumampas doon. Hindi ito sinasabi ni Pablo dahil gusto lang niyang sabihin, o hindi ito sinasabi ni Pablo na ang pamantayan niya ay kanya lamang opinyon o sarili niyang pag-iisip o sarili niyang pagdidesisyon. He is deciding based upon the authority given to him by God using God's word. Tandaan natin yung mga nakaraan natin mga talataan in 1 Corinthians 4, sinabi niya na huwag lalampas sa nasusulat. At ito'y ayon pa rin sa kung ano nasusulat at ito'y ayon sa kung ano ang kanyang nasumpungan mula sa ating Panginoong Hesukristo. Pero ito ang dapat mahalaga na ating tingnan. Patungkol naman sa kasalanan. Kasi baka isipin ng iba, meron kasi tayo na tinatawag na 3 levels of church discipline. One-on-one muna, sunod ay 2 or 3 witnesses, at pag ayaw talaga magsisi, ay saka siya isa publiko, dalhin sa iglesia, at kung ayaw talaga magsisi, sila ay sabi ng salita ng Diyos, in Matthew 18:15 and following, ituring na hindi mananampalataya. Sila ay tratuhin na para silang mga maniningil ng buwis o mga pagano o mga hintin. Pero may mga pagkakataon na kagaya ng ating teksto na pwedeng i-bypass yung unang dalawang hakbang. Kailan po yun nangyayari? Ito ay depende sa uri, ito ay depende sa kalubhaan ng kasalanan na nagawa nung ayaw magsisi. Bigyan ko kayo ng example. Kapag ka ang kasalanan ginawa ng isang Kristiyano ay iskandaloso, publiko kaagad,
dapat siya'y itiwalag na kaagad ng iglesia at magkaroon agad ng panawagan. Ano mga example nito? Kung wari, kagaya nito, lumabas ang skandalo na itong Kristiyanong ito ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama. Tingnan niyo, wala nang panawagan ng pagsasaway, 2 or 3 witnesses. Ano sabi ni Pablo? Itiwalag na ninyo agad yan. O kaya halimbawa, ang isang Kristiyano ay nasangkot sa pang-hold up ng bangko. Mga ganung bagay. O di kaya naman isang Kristiyano ay biglang nagsimula ng riot sa palengke. Bigla na lang nanapak doon. Di ba dahil ayaw siyang bigyan ng tawad nung natawad siya sa pagbili niya, ayaw siyang napikon siya, sinuntok niya yung tindera. Ito isang publikong bagay, dapat na siyang itiwalag kaagad. Dahil ito ay, kung tutuusin, ay hindi na naging magandang patotoo at isa pa, malubha dahil nanakit ng tao. Kumbaga pwede na nating maituring na sa mga batas ng lipunan na isang krimen na nasa publiko. Kapag ka ganoon, ay dapat nang itiwalag ang tao na ito. Pero alam nyo, hindi madali kay Apostol Pablo na magsimula ng ganitong panawagan sa iglesia. Nabanggit ko nga kanina, nakaraang linggo, kung sa mga individual nga si Apostol Pablo, he would rather fellowship with them in the spirit of gentle love. Mas lalong mahirap sa isang namumuno na maging panawagan na itiwalag ang isang kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo nung nakaraan, anong gusto nyo? Pagdating ko dyan, may pamalo akong dala. Not literal, pero ibig sabihin, gusto niyo bang ako'y maging mabagsik sa paggamit ko ng aking kapamahalaan na ibinigay ng Diyos sa akin, hindi para sa ikawawasak, kundi sa ikalalago o ikatitibay. Nakita natin yon sa 2 Korinto, sa bandang huling kabanata noon, as we cross-referenced it last time. Pero nonetheless, kailangan pa rin itong gawin, kailangan pa rin maging panawagan ito ng mga namumuno sa mga nais maging pinuno din sa iglesia balang araw. Ito ay sa mga bagay na kailangan na paghandaan at paghandaan din lalo na sa kalooban ng mga kasalukuyan na nasa pamumuno. Pero ito'y dapat na talagang gawin. Sabi ni Douglas Wilson, and I quote, "A church that does not discipline or cannot discipline erring members of the congregation is a church with AIDS. A church that has an immune deficiency. A church that cannot fight off infections, cannot defend itself. Whether those infections are moral infections or doctrinal infections or both. Whether the infection is in the heart or in the head, the church should be able to deal with infections." Medyo masakit yung ginawang paglalarawan ni Douglas Wilson sa isang Kristiyano na dapat itiwalag na hindi nagsisisi. Tawag niya infection. Kasi ang ginamit niyang paglalarawan ay parang may AIDS ang iglesia kapag hindi sila naglalakas loob sa pangunguna rin siyempre ng pinuno na itiwalag ang nagkakasala na kapatid. Kasi kagaya nabanggit ko kanina, bahagi ito ng mga maintaining marks of the church. Kapag hindi ito isinagawa dahil tayo ay nadala sa tukso na mahirap kasi itong gawin, nakakatakot gawin, maraming maaaring magkagulo. At alam niyo, sa maraming iglesia na nagkaroon na ng mga pagtitiwalag, ito ay minsan nauuwi sa nagiging pagkakabaha-bahagi. Dahil may mga kaibigan nga yung itiniwalag, biglang nagsisama sa kanya, kahit matuwid naman ang hatol ng pagtitiwalag doon sa Kristiyano na iyon. Pero ayaw natin ang iglesia, yung ating lokal na iglesia, ay iglesia na parang may AIDS. Na habang natagal, ano ba nangyayari pagka may AIDS ang isang tao? Bumababa ang kapasidad ng kanyang immune system, at sa pagbaba nito, sa pagpapatuloy ng panahon, ay nawawalan na ito ng kakayahan upang panatilihin ang buhay niya. Eventually, hindi ko alam kung may gamot na ngayon sa AIDS, pero eventually, a person with AIDS would die. At ayaw natin mangyari yon sa ating iglesia o kahit saang iglesia na lokal na itinaguyod at patuloy na tinutustusan ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga ni Pablo, humatol na siya. Pero sa paglundag natin sa sunod na punto, makikita natin ang kanyang paghatol ay hindi ayon sa kanyang otoridad lamang, ngunit ayon sa otoridad na ipinagkatiwala sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Dumako tayo sa ikalawa. Kung may panawagan dapat, ito'y dapat gawin ng maingat.
talakayin natin ang paraan ng pagtiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. Kapag tinignan natin yung pang-4 na talata hanggang pang-5, makikita natin doon kung paano ito ginagawa. Pag ito'y 3rd degree na kung saan ang sunod na step na doon is excommunication for the unrepentant, dapat ito'y isa publiko na. Kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, kaya nabanggit natin kanina, ang panawagang ito ay ayon sa otoridad ng Panginoong Hesus, hindi lamang ni Apostol Pablo. Actually, yun yung kanyang basihan. Saan niya nakuha to? Kasi sinabi niya, kapag kayo ay nagkakatipon kasama ang aking espiritu, na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, verse 5, ibigay ninyong ganyang tao kay Satanas para sa ikawawasak ng laman, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Hesus. Una, na paraan ay pampublikong pagtitipon. Ito'y ginagawa sa pamamagitan ng isang formal na kapulungan, a meeting in the church. Ikalawa, kapag tayo ay nagkakatipon para sa, alam nyo, means of grace din ito, sa kasangkapan ng biyaya na ito, dapat ay meron tayong pagkilala o recognition na ang ating Panginoong Hesus ay kasama natin. Paano natin nalaman yon? Alam nyo, yung sinabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 18, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Ang konteksto nun ay sa church discipline. Sa pagtitiwalag ng ayaw magsisi na Kristiyano sa iglesia. Hayaan yung basahin ko po yung mga bahaging yon. Matthew 18:18-20. Tinitiyak ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay natalian na sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay nakalagan na sa langit. Inuulit ko, na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin niyon para sa kanila ng aking amang nasa langit. Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong, tinutukoy dito yung mga mananampalataya, sa aking pangalan, naroroon ako sa gitna nila. So bagamat wala physically ang ating Panginoong Hesus, hindi natin siya namamata o nakikita, pero meron tayo dapat pagkilala ng ating Panginoong Hesus ay present kapag kami dapat itiwalag na kapatid. At ito yung kailangan nating tandaan. Kapag kailangan itiwalag ang isang kapatid, nakakatulong sa buong lokal na iglesia na tayo ay tumingin sa salita ng Diyos. Kasi tatanong ng iba, paano natin malalaman kung yung otoridad ng ating Panginoong Hesus na bagamat naroroon, pero hindi naman natin siya audibly naririnig, hindi naman natin siya physically nakikita, hindi naman niya sinasabi sa atin directly or face to face kung ano talaga ang hatol doon sa Kristiyano na iyon. So, paano tayo makakapagdesisyon kung dapat na ito itiwalag? Ang otoridad ng ating Panginoong Diyos sa lupa ay kanyang patuloy na inilalantad sa pamamagitan ng kanyang salita. Kagaya nito, sinabi na ang lalaki na aangking Kristiyano ay nakikipisan sa asawa ng kanyang ama, ito isang uri ng pakikiapid, wala siyang pagsisisi. Anong basihan natin upang ito ay itiwalag? Ang sinabi ng Panginoong Hesus, kapag ang isang tao ay gumagawa ng mga itong klaseng kasalanan, ayaw magsisi, dahil nga nakikipisan, it's ongoing, then dapat siyang tratuhin na parang isang pagano o maniningil ng buwis. At saka kung papansinin natin sa Matthew 18:18-20, babasahin ko yung mga unang pangungusap. Tinitiyak ko sa inyo, ang Panginoong Hesus ang nagsasabi nito, na anumang inyong talian sa lupa, tingnan nyo yung sunod, ay natalian na sa langit. At anumang inyong kalagan sa lupa ay nakalagan na sa langit. Tingnan nyo yung nauna. At ito'y binabasa ko mula sa FSV translation na siyang talagang angkop pagdating sa talatang ito sa original na lingwahe. Siya talaga yung nakakuha ng context mula sa original na lingwahe. May katiyakan, sinasabi ng Panginoong Hesus, tinitiyak ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa. Ibig sabihin ng talian ay panatilihin, di ba? Kung sino mang inyong talian sa lupa, anong sunod? Ay natalian na sa langit. Anong nauna? Yung pagtatali sa lupa o yung pagtatali sa langit? Yung pagtatali sa langit. Sino man inyong talian sa lupa ay natalian na sa langit. At ganun din sabi niya, at sino mang inyong kalagan sa lupa
So, ibig sabihin, bago natin kalagan, ay sabi ng Panginoong Jesus, ay nakalaga na sa langit. Maganda ang naging komentaryo dito ni Pastor Noel nung ipinapangaral niya ang mga talatang ito. Sabi ni Pastor Noel, what the church does, and I am paraphrasing, sana hindi ko mabutcher yung kanyang sinabi, nang ginagawa daw, sabi ni Pastor Noel ng iglesia, kapag ka sila ay humahantong sa objektibong desisyon na talagang itiwalag na ang ayaw magsising kapatid, makakatulong sa kalooban ng iglesia na ang kanilang naging desisyon bagamat mahirap, bago nila gawin ay napagdesisyon na ni Kristo sa langit. Bago natin kalagan ang ayaw magsising kapatid dito sa lupa, siya ay nakalaga na sa langit ng otoridad ng Panginoon. Ang ginamit mismong term ni Pastor Noel ay, the church, pagdating sa excommunication, seconds the motion. Iba alam nyo, di ba, pagka I nominate si ganito. Anong sinasabi na iba? I second the motion. Tayo uma-agree. Diba? So, mahirap magtiwalag. Pero kapag siya itiniwalag ayon sa objektibong kapamahalan ng Panginoong Jesucristo, lagi nating tandaan, nagdesisyon na ang Panginoong Jesus at ang ginagawa lamang natin is we agree with Him. We second in the motion. At sa sinasabi nito na kaparaanan na tama ng pagtitiwalag, hindi lang basta yung hakbang, hindi lang basta yung kaisipan, ngunit ano yung ating pagtrato dapat doon sa kapatid na itiniwalag. Ang sabi rito, ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas. Kaya makikita natin, ang isang ginamit pa na pangungusap o mga salita upang i-describe ang excommunication na o pagtitiwalag ay pagbibigay ng ganyang tao o ng taong iyon kay Satanas. Pansinin muna natin yung mga salita ngayon. Hindi ito literal na parang tayo naghuhukay sa lupa ng malalim at hanggang sa makakita tayo ng magma doon sa hagis natin doon. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang ibig sabihin nito ay kapag ka itiniwalag natin sa iglesia, sa pagiging tipang miyembro, ang isang hindi nagsisising kapatid, kagaya noon ay, spiritually speaking, katumbas noon ay pagbibigay sa kanya kay Satanas. Ano ang isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoong Jesucristo para sa mga taong labas pa sa kaharian niya? You are of your father, the devil. Tayo ay sa diablo, o ang mga taong wala pa sa Panginoong Hesus ay sa diablo. So, ang ginagawa dito, ang ibig sabihin na ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas, ay siya ay pinapaalis sa kaharian ng Diyos at siya ay muling ibinabalik kung saan siya galing. Ibinabalik siya doon sa kaharian ni Satanas. So, paano ito kinakatawan ng isang lokal na iglesia? Inaalsan siya ng lahat ng pribilehiyo na mayroon ng isang tipang miyembro ng iglesia. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng salitang excommunicado or excommunication? Excommunicado, I think, in Latin. Ito'y dalawang salitang pinagsama. Ex doon meaning exile. Yung communicado doon ay communion. Ibig sabihin nun, exiled from communion. So, ano ang ibig sabihin naman ng communion? Alam natin yung exile. Sabi exile, pinaalis, pinalayas from communion. Pag sinabi natin communion, hindi lamang sila exiled sa pagtitake ng Lord's Supper. Pero exiled sila sa lahat ng privileges nung community na yon. At ang ibig sabihin ng word na communion, ito'y dalawa ring salita. Ang ibig sabihin ng common union. We don't have common union with that person anymore. Why? Because napapatunayan sa kanyang nagiging pamumuhay at kawalan ng pagsisisi na lumalabas na hindi siya sa Panginoong Jesucristo. So nangyayari, hindi na natin siya dapat tratuhin pa bilang mananampalataya. Hindi na siya pwedeng makisama sa banal na hapunan, hindi na siya pwedeng sumama o wala na siya dapat maging pakikibahagi o partisipasyon sa mga meeting ng tipang miyembro ng iglesia. At marami pang iba. Kung siya ay merong katungkulan sa iglesia ng paglilingkod, dapat siyang alisin na doon. At eventually makikita natin na ito'y may mga iba pang mga bagay na dapat isaalang-alang. We'll save that for point number 3. Yun ang ibig sabihin ng ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas. Pero ito naman ang layunin. Hindi natin sila papakawalan o ititiwalag ng wala lang. Hindi lang natin sila basta papalayasin o kung ano man. Ito'y para sa ikawawasak ng laman. At mamaya tatalakayin pa natin yun further. Pero itong otoridad na ito, sinasabi ni Apostol Pablo, nakuha din niya sa Panginoong Hesus, Matthew 18:17, kung ayaw pa rin niyang makinig sa kanila, idulog mo ito sa iglesia
At kung ayaw niya makinig pati sa iglesia, ituring mo siyang isang pagano at maniningil ng buwis. Excommunicated. Pero yung keyword ay tratuhin. Bakit mahalaga yung salitang tratuhin? Ang pag-excommunicate o pagtitiwalag sa isang kapatid sa pananampalataya dahil sa ayaw niya magsisi, ay hindi nangangahulugan na hindi na siya tunay na mananampalataya. Pwedeng hindi siya talaga tunay na mananampalataya, pero pwedeng siya tunay na mananampalataya, pero siya ay nasa panahon ng katigasan ng puso. Pero sinasabi ko itong mga bagay na ito upang hindi tayo maging extreme. Alam niyo, wala tayong kapasidad malaman kung isang tao talaga ay tunay na mananampalataya o hindi. Malalaman na lang natin kung siya ay nagpatuloy na may pagsisikap sa pananampalataya, hindi man siya maging perfecto sa daigdig na ito, pero humantong siya sa kamatayan na kung saan talaga siya ay nagsikap na lumago sa pananampalataya at siya ay miyembro ng lokal na iglesia ng Panginoong Jesucristo, isang lehitimong lokal na iglesia. Saka na lang natin malalaman kung isang in-excommunicate na kapatid ay hindi talaga tunay na mananampalataya kung hindi siya talaga bumalik sa Panginoong Jesucristo. We can read 1 John 2:19 or you can read that on your own upang malaman natin na sinabi ni John doon, napatunayan dahil hindi umalis sila at hindi na muling nagpatuloy sa pananampalataya, sila'y pumanaw sa daigdig na ito nang hindi bumabalik. So doon lang natin mapapatunayan kung ang taong ito'y tunay na mananampalataya o hindi. Pero hanggat yan ay humihinga, bagamat tinawag tayo ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y tratuhin na parang hindi mananampalataya, we don't have the right to make a conclusion that that person is not really a believer. Dapat nating tratuhin ang unbeliever without concluding that that person is an unbeliever. Sana maliwanag. Iyon. Kasi balang araw maaari na ang ating Panginoong Hesus ay kilusin ng taong ito at muling papanumbalikin. At mapatunayan na bagamat nagkaroon siya ng panahon na siya'y nawala, dahil mabuting pasto ng Panginoong Hesus, ang mga tunay na kanya ay kanyang ibinabalik sa kanyang kawan. So yun ang kailangan natin na tandaan. At ito'y ginagawa lamang para sa mga ayaw magsisi. Marka kasi ng pagiging Kristiyano, pagsisisi, kagaya na banggit ko kanina. 2 Corinthians 7:9-10, ngayon ako'y nagagalak, hindi dahil sa kayo nalungkot, kundi dahil ang inyong kalungkutan ay nagdala sa inyo sa pagsisisi. Mahalaga ang marka ng tunay na pagsisisi. At nais kong linawin, pag tinukoy ang pagsisisi, ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang sinasabi kundi nakikita. Saka lamang siya pwedeng ibalik sa iglesia bilang isang tipang membro, hindi kapag siya ay nagsabi na siya ay nagsisisi na. Kundi kapag sa panahon mula ng kanyang sinabi na siya ay nagsisisi na, sa medyo mahaba-habang panahon ng pagsusuri at pag-oobserba, ay nakita talaga ang tunay na pagsisisi. So, tinutukoy ditong repentance is not just verbal repentance, but visible repentance. Balik natin doon sa binanggit ni Pablo sa nakaraan nating talataan, 1 Corinthians 4, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. Malalaman lang natin kung ang kapahayagan ng pagsisisi ay totoo kapag nagkaroon talaga ng tunay na pagbabago at pagtalikod sa pagkakasala na nagdulot sa kapatid na ito upang siya ay matiwalag sa iglesia. Kasi bahagi ng layunin ng pagtitiwalag ay hindi kondemnasyon. Bagamat parang mukha siyang condemnation, di ba? Kasi pinapalaya si tinitiwalag. But the purpose is not condemnation, the purpose is restoration. Talakayin natin yung ikatlong punto, ang dahilan ng pagtitiwalag sa di nagsisisi sa iglesia. Dalawa ang dahilan na binanggit ni Pablo. Una, pagsisisi ng ayaw magsisi. At ikalawa, ang pagpapanatili ng kadalisayan ng iglesia. Yun yung dalawang purpose na yun. Tingnan natin yung unang subpoint. Pagsisisi ng ayaw magsisi. Verse 5, ibigay ninyo ang ganyang tao kay Satanas para sa ikawawasak ng laman. Hindi ito literal na ikawawasak ng laman, yung parang maggula-gulinit ang kanyang katawan, hindi ganoon. Ang tinutukoy dito ay hindi yung literal na laman, kundi yung makalamang kaisipan. Ang isang taong ayaw magsisi ay nahulog sa makalamang kaisipan, makalamang saloobin. Ito'y nanaig sa kanya at ang purpose kung bakit may pagtitiwalag ay upang siya'y matauhan. Hindi para sa ikawawasak ng kapatid na itiniwalag, kundi sa ikawawasak ng kanyang makalamang kaisipan. Restoration is the purpose and the goal of excommunication.
Bakit natin o paano natin nalaman yon? Sapagkat pagkatapos nung koma, matapos sabihin yung ikawawasak ng laman, ang sabi ni Pablo, upang ang kanyang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Jesus. It's confirmation of one's salvation. Yun ang mahalaga na dapat nating unang tingnan. Kasi marami sa mga iglesia na gumagawa ng pagtiwalag. Bagamat ginawa nila ng tama ang hakbang, pero ang kanilang puso sa itiniwalag ay mali. At kahit patama ang bawat paraan o paghakbang, kung mali ang saloobin, ito'y mali pa rin overall. Ang gusto lamang nila ay maaring pagtawanan o palayasin, o ang tingin nila dun sa kapatid na iyon ay salot. Pero wala silang puso na ang kanilang layunin ay papanumbalikin sa pamamagitan ng pagtitiwalag nila. Kasi ang purpose ng pagtitiwalag, kaya restorasyon ay upang muling iparanas dun sa taong iyon what it means na hindi makuha ang mga pribilehiyo at pag-iingat ng Iglesia ni Jesucristo. At pag naranasan nila ang buhay na iyon, nawa ito'y gamitin ng Panginoon upang sila ipapanambalikan. Ito nga pala ang buhay hiwalay sa pribilehiyo ng aking Diyos na itinaguyo dito sa lupa. One of the best examples for that is the parable of the rebellious son. Ayaw mo magsisi, ayaw mo ganyan-ganyan, so sige, labas ka muna. Hanggang sa ma-realize niya, ganito pala ang buhay hiwalay sa poder ng aking Ama. At nung siya'y natauhan, siya ay bumalik, pero ang ginawa ng Ama ay siya ay niyakap sa kanyang pagbalik. Ito ang problema sa ibang iglesia. Mayroon na talagang tunay na pagsisisi. Minsan yung itiniwalag, pero ayaw pa rin lang tanggapin. Yun ay mali at hindi dapat maging puso natin. Alam nyo, medyo matigas talaga ang ulo ng mga taga-Korinto. I believe na ang binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 2 na dapat na nilang tanggapin doon ay itong taong to. I believe na itong lalaking tinutukoy dito ay nagsisi eventually. At ang panawagan ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 2, tanggapin nyo na siya. Nung una, ayaw nilang itiwalag. Tapos nung sumunod silang itiwalag, nung nagsisi ito ng genuine, ayaw naman nilang tanggapin. Di ba makikita natin kung gaano katigas ang puso ng mga ito? Pero dapat silang itama. At sana tayo, sa biyaya ng Diyos at iba pang mga lokal na iglesia, na totoo ng Panginoong Jesus, hindi mahulog sa ganitong klase ng pagkakamali. At ito ay sa pamamagitan ng tamang saloobin. Nais natin na sila ay ma-restore. Hindi natin sila nais na i-condemn dahil maging ang ating Diyos, bagamat sinabi na sila'y tratuhin bilang hindi mananampalataya, ay sinabi ang mga bagay na ito upang i-restore, hindi upang i-condemn itong tao na ito. So ito'y upang lalo talagang i-magnify yung pagsisisi ng ayaw magsisi. Pero ito yung tatandaan natin. Hindi lamang ang concern ng iglesia dapat sa ganitong paghakbang ng disiplina ay yung ikabubuti noong ayaw magsisi, pero ang ating kaisipan at saloobin ay dapat para din sa ikabubuti ng kabuuan ng iglesia. Lagi nating tatandaan, sabi ni Pablo in 1 Corinthians 15, bad company corrupts good character. Kaya sila dapat itiwalag. Hindi lamang upang sila maporsige lalong magsisi, pero upang ang mga mananatili sa komunidad o kaharian ng Diyos at sa mga pribilehiyo noon ay hindi mahawa, hindi maapektuhan. Mapanatili ang kaayusan, mapanatili ang kadalisayan or purity at ang kabanalan ng kabuuan ng kaharian ng Diyos, ng kabuuan ng iglesia. Sinabi muli ni Pablo, hindi tama ang inyong pagmamalaki. Tapos nagbigay siya ng tanong, hindi ba ninyo alam na ang kaunting pampaalsa ay nagpapaalsa sa buong masa? Ginagamit niya yung baking as a picture of illustration. Kasi alam naman natin, kapag naglagay ka ng kaunting pampaalsa sa buong masa, ano nangyayari? Kahit maliit lang yung pampaalsang yon, yung buong tinapay ay aalsa. Sa madaling salita, kapag hinayaan nila ang ganitong klaseng kapatid at hindi nila itiniwalag sa kawalan ng pagsisisi nito, ay maaaring lumaganap ang kanyang pagkakasala o yung masasamang epekto ng kanyang pagkakasala sa kabuuan
ng iglesia. Kaya nga ang sabi dito ni Pablo, using an illustration pa rin, alisin ninyo ang lumang pampalsa upang kayo'y maging bagong masa na talaga namang kayo'y walang pampalsa. Dito natin makikita na purity really is the goal or another goal of excommunication o pagtitiwalag. Sabi nga ni John Calvin, the excellence of the church does not consist in multitude but in purity. Ang iba naman, ang iniisip nila yung bilang, ay baka tayo kumaunti. And so, pag kumaunti tayo, hindi maganda sa litrato. Di ba? O kaya pagka kumaunti tayo, ay kakaunti rin ang pondo ng iglesia. Baka pag kumaunti tayo at nakita ng mga tao sa labas, baka kung anong isipin nila at lalo silang mangayaw na maging bahagi ng iglesia ng Panginoon at mangayaw na sumampalataya sa Ebanghelyo, sa ating mensahe. Lagi nating tatandaan, pag may ganong kaisipan, pagdating sa kaligtasan ng isang hinirang, ang Panginoon ay mitiyak ng hinirang at kung sila talaga hinirang, ano man ang nangyayari sa loob ng iglesia, pagdating sa pagkaunti ng bilang nila dahil may kailangang disiplinahin, ay hindi ito magiging factor upang sila ay hindi maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Nakatalagang magsisi at sumampalataya ang mga hinirang ng ating Panginoon. Nakatalaga sila na maging bahagi ng tunay na iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. Pero una, tandaan natin, the purity of the church is the honorable result and goal of Christ's sacrificial redemption. Yun din talaga ang argumento ni Pablo. Kaya inaasahan na panatilihin at dapat natin sikaping panatilihin ang kadalisayan at kabanalan sa iglesia by excommunicating the unrepentant is because purpose ni Kristo sa kanyang pagbibigay ng kanyang buhay at pagtubos sa atin, hindi lamang ang mapawalang sala ang mga magsisisampalataya, ngunit ang mga individual na ito ay lumago sa kabanalan at ang kabuuan ng komunidad na kanilang kinabibilangan ay sama-samang lumago sa kabanalan. Dahil may sinabi si Pablo, sapagkat si Kristo na kordero ng ating Pasko ay naialay na. Why should we maintain the purity of the church? And why should we excommunicate once needed? It's because it's our way to honor Christ in His redemption. Yung sasabi ni Pablo, namatay si Kristo for the purity of the church. At tayo dapat ay maging kasangkapan upang panatilihin nito. Kaya nga sabi ni Pablo, kahit magdiwang tayo ng pista ng walang lumang pampaalsa, walang pampaalsa ng maruming pag-iisip, ng kasamaan, sa halip magdiwang tayo ng may tinapay ng kalinisan at katotohanan, isang tinapay na walang pampaalsa. Ito may kinalaman pa rin sa purity, pansinin natin mabuti. Since purity is the goal, we should know how to associate with the unrepentant brethren. Sinabi ko sa inyo sa aking sulat na huwag kayong makikisama. Ito na, pagdating sa pakikisama or association. Sa mga kapatid, sa mga mapakiapid, Hindi ko tinutukoy ang mga mapakiapid ng salimbutang ito o mga sakim at mga magnanakaw o mga sumasamba sa Diyos-Diyosan kung kayo kailangan niyong lumabas ng daigdig. Tingnan niyo kung paano natin ito titingnan mabuti. Sinasabi dito ni Pablo na dapat mas mahigpit ang ating pag-iingat sa pakikisama sa mga nagsasabing kapatid sila pero ayaw magsisi kumpara sa mga hindi sumasampalataya. Bakit ganon? Because we are expected to know better. And there is a higher standard of living that is expected of every believer. At kapag ang isang tao ay nag-aangking kapatid sa pananampalataya, ngunit ayaw magsisi, lalo na sa mga baby pa sa pananampalataya, doon sa tipang iglesia ngayon, sa tipang miyembro ng iglesia, maaari na lang isipin, pwede ko palang tawagin ang sarili kong Kristiyano kahit ganitong aking buhay. Delikado iyon. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo, ngayon isinusulat ko sa inyo, verse 11, na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. Kung siya'y mapakiapid o sakim o sumasamba sa Diyos-Diyosan o panlait o lasenggo o bagnanakaw, huwag kayong makisalo sa pagkain sa ganyang uri ng tao. Tingnan nyo, iba't ibang kasalanan binanggit, pero ang sinasabi dito ni Pablo, huwag tayong maki-associate, makisama sa kanino mang ay Kristiyano kung ngunit ongoing ang sin na ito. At sinabi ni Pablo, huwag niyong pakialaman yung mga hindi mananampalataya, hindi natin jurisdiction yan. Pero ang dapat nating hinahatulan sa loob ng iglesia ay yung mga tipang miyembro. Dahil yun ang sinabi ng Panginoon na ating suriin, ating gugulin, pagsumikapan kapag kinakailangan
na gawin. Pero gusto kong linawin dito kung ano yung ibig sabihin na wag makisama. Una, kaya wag makisama kasi inaasahan sa isang Kristiyano sa loob ng karya ng Diyos na mamunga sa bunga ng Espiritu, tapos ang kanyang kasama sa, kapatid ko to, pero ang kanyang bunga ay mga bunga ng laman. Di binanggit dito, puro bunga ng laman yan, makikita natin sa Galatians 5. So ito'y para mapanatili din ang magandang reputasyon ng iglesia, wag mahawa yung mga yung mga nagsisisi sa loob ng iglesia, pero linawin natin yung ibig sabihin na wag makisama. Pag sinabi natin wag makisama, hindi ibig sabihin nito na para silang nasa pandemic period, na hindi sila dapat talaga makasama. Ito yung pinag-iisipan ko rin itong mga nakaraang araw, and I finally arrived with I think is the biblical conclusion. Kailangan natin pag-ibahin yung tinatawag nating pakikisamang kapatid sa pakikisamang kapwa. Kasi akala ko rin noong una, mukhang hindi na sila pwede. Nabanggit ko pa nga ito kay Joms nung kahapon. Mukhang hindi na sila pwedeng sumama maging sa pagsamba. Hindi ka na pwede sa premises ng NLRBC. Yun ang akala ko noon, pero hindi pala ganoon. Ang tinutukoy dito na huwag tayo makisama sa kanila bilang kapatid. Kasi malinaw naman sinabi dito huwag kayong makikisama sa kanila namang tinatawag na kapatid. So hindi siya pakikisamang kapatid. Hindi na natin sila dapat tawaging kapatid. Hindi na dapat Kristiyano ang tawag natin sa kanila hanggat hindi sila nagsisisi at nare-restore. Subalit dapat pa rin natin silang pakisamahan bilang kapwa. Dapat pa rin natin silang mahalin. Hindi natin sila pwedeng papasok. Kung na-excommunicate ka, huwag kang uupo dyan. Hindi pwede yon. O dyan ka sa sahig kasi na-excommunicate ka, hindi yon makatarungan. Hindi yon nararapat. At kapag kahit sila na-excommunicate, maaaring hindi pa sila nagsisisi pero gusto pa rin nilang makinig ng salita ng Diyos, huwag natin silang pagbabawalang pumasok at makinig ng salita ng Panginoon. Mahalaga yon na atin dapat silang bigyan pa rin ng tamang pagtrato. Kumbaga, hindi man natin sila kapatid o tuturing na kapatid, pero sila pa rin na ituturing natin na nilikha sa wangis ng Diyos. Di ba nakalagay din yun sa ating covenant statement? Ano tawag doon? Pag-ilan nga yun din, hindi ko na matandaan. Pero nakalagay doon, dapat nating mahalin ng ating kapwa, yung kahit mga hindi mananampalataya, lahat ng tao, bilang mga taong nilikha sa imahe at wangis ng ating Panginoon. Kaya yung context dito na huwag kayong makisalo sa pagkain sa kanila, ang tinuturing dito, ang tinutukoy dito, hindi yung parang, kami kakain, bawal kang kumain. Hindi ganon. Diba? Hindi yun ang tamang context kasi alam natin na kahit yung mga hindi mananampalataya kapag pumunta sa atin at nagugutom, hindi dapat natin, kung meron tayong pagka, hindi natin dapat pagdamutan. Hindi ganun yung konteksto. Ang tinutukoy dito, dahil nga excommunication at kasama sa communion ng church ang pakikibahagi sa Lord's Supper at nabanggit din dito ang Passover, ang konteksto nito, huwag silang makisalo sa tinatawag natin na Lord's Supper. They cannot join the Lord's Supper. Ang sabi dito ni Pablo, ito, papaliwanag ko mabuti, baka sabihin nyo, bakit mo nasabi, pastor, na pwede pa rin silang pumasok sa iglesia, huwag pagbawalan makinig na salita ng Diyos, kahit sinabi sa huling pangungusap, palayasin ninyo mula sa inyo masamang tao. Kasi baka isipin nyo, di ba, pag pinalayas, bawal, pinalis ka na dun sa premises, di ba? Kasi sabihin mo, pwede pa rin silang makisama sa premises, sabi palayasin. Ang ginamit dito na salita, ay yung salita sa Griego na exairo. Ay ibig sabihin nito, forceful removal. Hindi removal from the premises, removal from membership. Hindi na sila miyembro na tipan ng iglesia. Pero pwede pa rin silang makinig, pwede pa rin tayo makipag-usap sa kanila, pero sa ating pakikisama, tayo dapat may pag-iingat din dahil hanggang di nagsisisi ang taong in-excommunicate, ay baka tayo naman ay matukso na magawa din ang kanilang pagkakasala. Tratuhin pa rin natin sila bilang tao, bagamat hindi bilang kapatid sa Panginoong Hesukristo. Kailangan tayong lahat, and I'll close with this, ay sama-sama na sinisikap na porsigihin yung tinatawag nating the vision of the church. Alam niyo si Steve Jobs, noong mga unang dekada ng Apple, meron siyang project. Ang pangalan ng project niya is Project Lisa. Baka narinig niyo yun, yung Lisa. Ginagawa niya bago pa yung mga
mga Mac, ganyan, so Macintosh, so Lisa. Meron siyang dinidemand na dapat marami yung font styles kasi nag-calligraphy si Steve Jobs noon. Gusto niya maraming font styles yung ginagawa nilang Lisa computer. Yung best programmer nila ay hindi umaayon sa vision ng Apple itself. Anong ginawa niya? Yung best programmer nila ay kanyang tinanggal o sinisante sa trabaho. Kasi nung sinabi ng isang empleyado kay Steve Jobs, "You've just fired our best programmer." Ang tugon ni Steve Jobs, "He is the best programmer that does not share our vision." Lagi nating tatandaan, ano pa man ang atin ng katungkulan sa iglesia, ano man ang ating mga, kumbaga, naiaambag sa iglesia at marami pang iba, hindi ito dahilan o impluwensya sa iglesia, hindi ito dahilan upang kapag kaayaw magsisi ng tao ngayon, ay hindi natin siya itiwala. We ought to share the vision of Christ for His kingdom. At mahirap man, upang mapanatili ang iglesia, ang lokal na iglesia ng Panginoong Hesus, dapat natin itong sama-sama at may pagtutulungan na isagawa. Kaya nga bilang hamon bilang iglesia, huwag nating pagdalawang isipang magtiwalag para sa kadalisayan at ihakbang natin ito ng biblikal. Hindi sa espiritu ng kondemnasyon, kundi sa espiritu ng restorasyon. Para sa ikapupuri at kaluluwalhati, hindi lamang ng kaharian ni Kristo, ngunit maging ng ating hari, ang ating Panginoong Hesukristo. Sana po ang mga bagay na ito ay nagdala sa atin ng biyaya at kapayapaan. So, tayo po ay mananalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon sa kanyang mensahe para sa atin. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa mensaheng ito na paalala sa amin ng isa sa mga mahihirap na kasangkapan ng biyaya, ngunit dapat naming isagawa kung kinakailangan, at ito po ay ang pagtitiwalag ng isang nagsasabing kapatid ngunit walang pagsisisi sa kanyang kasalanan. Panginoon, namin po hinihiling na sana hindi na po ito mangyari sa aming iglesia. Ngunit kung kinakailangan, sana ito'y magawa namin ng may lakas ng loob na nanggagaling sa iyo. Ngunit hindi upang maging mapagmalupit, hindi upang maging mga tao na nagko-condemn sa kung sino mang matitiwalag. Ngunit ang hangarin, Panginoon, ay kagaya ng hangarin ng aming haring pastor, ang restorasyon ng kanyang mga naliligaw na tupa. Aming Panginoong Diyos, nawa kami lumago sa pag-ibig, magawa namin ito ng tama kung kinakailangan, at kung maiiwasan, ay maiwasan. Nawa sa bawat membro ng iglesyang ito at ng iba't ibang iglesia sa buong daigdig, kami ay magsisi kapag kinakailangan, at ang bawat saway sa amin upang hindi na humantong sa pagtitiwalag, aming Panginoong kunin bilang iyong pag-express ng biyaya sa amin sa pamamagitan ng mga taong iyong gagamitin para po sa aming paglago sa kabanalan at sa patuloy na paglaganap ng iyong kaharian, ng pagtibay pa nito at ng kapurihan ng iyong pangalan sa pamamagitan ng kung paano namin kinakatawan ang iyong kaharian at paghahari dito sa daigdig na ito. Maraming pong salamat o aming Panginoong Diyos sa lahat ng bagay na ito, nawa mabigyan kang kapurihan sa magiging bunga ng mga bagay na ito sa aming buhay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Lahat po ay magsitayo, tayo po ay aawit ng ating tugong himno. Our response hymn will... This sermon was preached by Pastor Francis Talon of New Life Reformed Baptist Church. We warmly invite you to join us every Sunday for our preaching and worship service at 9 a.m. Come and hear God's word faithfully proclaimed. To God be the glory.